Bago payagang makapagpiyansa para sa kasong malversation, nauna nang nagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kasong graft kaugnay sa umunoy flood control project sa Bulacan. Ang proyektong sentro ng mga isinampang kaso kay Revilla, binisita pa ng mga maestrado nitong Abril. Balikan natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. January 19 nang sumuko si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa PNP-CIDG dahil sa mga kasong graft at malversation of public funds na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Bukod kay Revilla, 6 na mga dating opisyal din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kinasuhan, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Idinetene si Revilla sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Nauna na siyang pinayagang makapagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Pero sa non-bailable dapat na kasong malversation of public funds, humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa. Para diyan, binisita pa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division nitong Abril ang proyekto sa Pandi na sentro ng kaso laban kay Revilla. Dapat may haba itong 128.4 meters pero nang lakarin ng mga mahistrado ay masukal, baku-bako at walang semento ang lugar. Habang hindi na-resolba ang kaso, patuloy naman ang pagbaha sa lugar na kung minsan ay abot bubong ayon sa mga residente. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla matapos isangkot sa katiwalian. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. JP Soriano, nakatutok 24 oras.